Buhay FM. Walang masamang ipakita sa mga mahal natin sa buhay na hindi sila dapat nagpapaapi at nagpapatalo. Pero hindi natin kailangang maging halimaw sa paningin nila para magawa ito. Ako nga pala si Romel, 34 years old at nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Pasig. Hindi naman talaga ako masyadong nakikinig sa radyo. Pero minsang natsambahan kong mapakinggan ang programa ninyo at nagandahan ako sa kwento. Magmula noon ay halos wala na akong pinalagpas sa mga kwentong inihahandog ng programa na ito sa aming mga listeners. Hindi ko talaga binalak na magpadala ng kwento dito pero meron kasing nangyari sa pamilya namin kaya naisipan kong ano kaya ang masasabi at maitutulong sa akin ng ibang mga listeners kapag napakinggan nila ang kwento ko. Kevin! Kevin, anak! Halika na at sumabay ka ng kumain dito sa hapunan. Hindi po ako nagugutom. Anak, hindi pwede yung ganyan na tinatamad kang kumain. Baka mamaya malipasan ka ng gutom niyan. Wala po talaga akong ganang kumain. Bakit naman wala kang gana? Masasayang lang yung ulam kung hindi ka kakain. Ayaw mo ba ng ulam, anak? Hindi naman po sa ganun. Basta, ayoko lang pong kumain. Saan ka pupunta? Papasok lang po ako sa kwarto ko. Aba, kumain ka muna. Hindi pwede yung ganyan na binabaliwala mo yung grasya ng Diyos. Sinabi ko na nga pong hindi ako nagugutom eh. Hoy, saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Talaga patato, pastos talaga. Romel. Nasa harap tayo ng pagkain, oh. Abi, hindi ko hahayaan ng pastosin na lang tayo ng anak natin. Intindihin mo na lang muna. Bakit? May problema ba siya? Eh, ang bata-bata pa niya para magka-problema. Hindi ko alam kung meron nga. Pero napapansin ko, ilang buwan na siyang ganyan na parang walang gana. Parang hindi na siya masaya. Ngayon nga lang nangyari yung hindi siya kumain eh. Ano pang nangyayari sa anak natin? Hindi ko alam. Nakukonsensya nga ako eh. Bakit? Kahapon kasi, nakita ko yung mga grades niya. Biglang bumaba. Siyempre, napagalitan ko. Ngayon ko lang naisip na, kaya siguro nagkaganon eh. Baka nga may pinagdadaan ng anak natin. Mukhang hindi na maganda tong nangyayari kay Kevin. Iisip ka bang anong pwedeng dahilan kung bakit nagkakaganyan ang anak natin, ha? Wala na akong ibang naiisip na pwedeng panggalingan ng problema niya. Pumapasok at umuwi lang naman si Kevin. Hindi mahilig na bumarkada at maglakwat siya. Baka sa eskwelahan. Eskwelahan? Ano naman kaya magiging problema niya sa eskwelahan? Baka napagalitan ng teacher yan. Maaari. Pero mabait at mahilig mag-aral ang anak mo eh. Parang imposible rin yun. Ewan ko ba, dapat talaga matutukan natin na mabuti ang anak natin. Baka may hindi na magandang nangyayari sa kanya at nahihiya lang siyang sabihin sa atin. Noong una, parang ayoko munang isipin na meron talagang seryosong problema na pinagdadaanan ang anak ko. Kapag naman kasi nagbibinata o nagdadalaga ang isang tao, ang alam ko dyan, maraming pagbabago na nangyayari sa katawan at sa emosyon nito. Inisip kong baka yun lang ang nangyayari kay Kevin kaya nagiging bugnutin. Pero dahil kinukulit na ako ng asawa ko, sinimulan ko ng obserbahan si Kevin. May isang gabing narinig ko siyang umiiyak sa loob ng kwarto niya. Binaliwala ko na lang muna. Lahat naman tayo umiiyak paminsan-minsan. Pero nung minsang umuwi siya na may pasa na siya sa mukha, doon na ako na-alarma. Mukhang hindi na talaga maganda to. Kailangan ko nang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa anak ko. Kevin. Papa, bakit po? Matutulog ka na ba? Hindi pa naman po. Wala namang pasok bukas.
baka pwede tayo mag-usap. Tungkol saan po, Papa? Matagal na kasi namin napapansin ng mama mo na parang may kakaibang nangyayari sa'yo. Kakaiba po? Ano pong ibig niyong sabihin? Masayahing bata ang pagkakakilala namin sa'yo, Kevin. Ngayon, napapansin namin parang laging ang lungkot-lungkot mo. Parang laging malalim ang iniisip mo. Hindi naman po. Wala lang po yun. Anak, hindi normal yung nangyayari sa'yo. Halos, hindi ka nakakumakain araw-araw. Nag-aalala na kami ng mama mo sa'yo. Huwag na po kayong mag-alala sa akin, Papa. Okay lang po ako. Hindi ka nga okay, anak. At nakikita namin yan ng mama mo. Nung isang araw, pag uwi mo, basta-basta ka na lang dumiretso dito sa kwarto mo. Hindi ka na kumakain. Nagkukulong ka pa rito. Papa, inaantok lang po ako nun. Bago ka nakapasok rito sa kwarto, napansin ko na parang may pasa dyan sa mukha mo. Kevin, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Pinagtitripan ka ba ng mga kaklase mo? Papa, inaantok na po ako. Matutulog na po ako. Huwag mo akong palusutan. Lalo akong magagalit kapag itinago mo sa akin na meron palang hindi magandang nangyayari sa inyo dyan sa eskwelahan na yan. Huwag mo kaming pag-isipin ng mama mo at hindi na siya mapakali sa'yo. Papa naman eh. Naiintindihan kong nahihiya kang magsabi sa amin. Pero kung hindi ka magsasalita, anak, lalong magiging malala ang problema. May nambubuli ba dyan sa'yo sa eskwelahan mo? Opo, Papa. Sinasabi ko na nga ba eh. Bakit hindi ka man lang nagsasabi sa amin ng mama mo, ha? Kasi nga po, nahihiya po ako. Anak, kapag ganyang may umaagrabyado sa'yo, huwag mo sanang isipin kung pasabihan ka ng tuwag ng kaklase mo. Alam mo, naging estudyante rin ako noon, kaya alam ko yung mga ganyang pasikot-sikot. Kaya nga, huwag kang mahihiyang humingi ng tulong, ha? Opo, Papa. Sige, sabihin mo sa akin. Bakit ka ba nila pinagtitrepan, ha? Kasi pabibo raw po kasi ako. Masyado raw po akong matalino. Pagmula po nun, lagi na po nila akong pinagkakatuwaan. Malakas po silang mang-asar. Tsaka marami po sila. Hindi ko po sila kaya eh. Alam ko, anak. Nagmana ka kasi sa akin ng katalinuhan kaya ganyan. Anak, ganito kasi yan. Nararamdaman kasi nila na natatakot ka sa kanila kaya malalakas ang mga loob ng mga yan. Napakasimple lang naman yan. Kung sa umpisa pa lang, nakita na nilang hindi ka madaling pakwan yung pasindak. Hindi ka nila gagalawin. Dapat iparamdam mo na hindi ka takot at lumalaban ka, ha? Lalo kong ipinaintindi kay Kevin na hindi siya dapat matakot sa mga nambubuli sa kanya. At para magawa niya yon, dapat lumaban siya. Oo, gusto kong lumaban ang anak ko sa mga nang-aapi sa kanya. Kung kinakailangan niyang manuntok o manipa ng kaklase niya, gawin niya. Maipakita lang niya na hindi siya natatakot sa kanila. Sinabi ko sa kanyang wag na niyang isipin kung mapapagalitan ba siya ng mga teachers niya o magkakaroon ba siyang problema sa eskwelahang pinapasukan niya. Basta lumaban lang siya. At para hindi na siya mag-alala pa, sinabi kong ako na ang bahala kung sakaling ipatawag ng eskwelahan ang magulang niya kapag nakasakit siya. Bakit nyo raw po ako pinatawag dito sa eskwelahan? Mabuti naman at andito na kayo, sir. Meron po tayong dapat pag-usapan tungkol kay Kevin. Bakit po? May nagawa po bang kasalanan tong anak ko? Opo, sir. Ang bait-bait ho ng anak ko. Kung may waman ho siyang mali, baka ho pwedeng mapagsabihan na lang natin. Mabuti ho sana, sir, kung maliit na bagay lang yung nagawa niya. Pero hindi ho eh. Ano po ba tong ginawa niya para ipinatawag niyo pa talaga ako rito?
Nanuntok po siya ng kaklase. Ano? Opo, sir. At gusto ko lang po kayong paalalahanan na dahil sa ginawa ng anak niyo, pwede po namin siyang ipatanggal dito sa school. Lalong-lalo na at nagrereklamo yung magulang na sinuntok niya. Madam, hindi naman ho yata tama yan. Dapat marunong ho kayong lumaban ng parehas. Hindi po namin tinotolerate ang violence sa eskwelahang ito. Alam nyo lang naman ba kung ano ba yung naging dahilan kung bakit nanuntok yung anak ko? Binubuli raw po siya ng kaklase niya. Yun naman pala eh. Bakit ang anak ko ang sinisisi ninyo? Samantalang, ipinagtatanggol lang naman ng anak ko ang sarili niya. Pero hindi po solusyon ng pakikipag-away, sir. Anong solusyon, Aber, ha? Kung meron pong gumagawa sa kanya ng hindi maganda, dapat isinumbong muna niya sa amin. Kalokohan yan. Ano, hintayin nyo pang may mangyari sa estudyante bago gumawa ng aksyon, ha? Ganun po talaga. Jesus. Meron po tayong sinusunod na proseso dito. Proseso, wala namang nangyayari. Ano bang ibig sabihin niyo doon? Wala mang. Mangyayari lang yan kahit na magsumbong pa sa inyong anak ko, wala rin kayong gagawin. Ay parang sumusobra na po yata kayo. Ay, hindi, ho? Ha? Nagsasabi lang ho ako ng totoo. Ako naging estudyante din naman ako. Dito. Kaya alam na alam ko kung ano ang mga pwedeng mangyari. Hindi naman po yata patas para sa amin yan, sir. Anong hindi? O sige, ha? Alam nyo ba kung ano ang dahilan kung bakit nanuntok yung bata? Ha? Ano ang gagawin nyo doon sa nambuli sa kanya? Sige, Aber. Hindi ko pa po masasagot yan. Yan ang sinasabi ko. Diyan pa lang, sa sagot na yan, halatang wala na kayong gagawin. Ano, Juan, hindi patas dito. Saglit lang ho. Nandito na po yung magulang ng batang sinuntok ng anak niyo. Hoy, sabihin mo dyan sa anak mo, ha? Mikey? Romel? Magkakilala ho kayo? Oo, dati kaming magkaklase nito eh. Marami kaming pinagdaanan ng dati kong kaklase. Sige po. Sir, maupo na ho kayo dito para mapag-usapan na natin yung reklamo nyo sa nanuntok sa anak nyo. Hindi na po ako magrereklamo. Kaya lang po ako pumunta dito para iurong yung reklamo ko. Naisip ko kasi na maliit na bagay lang yan. Away lang ng mga bata yan. Baka nagkaasaran lang. Mas maganda siguro kung daanin na lang natin sa maayos na usapan. Good! Totoo yung sinabi ko sa principal. Dati kong kaklase si Mikey, ang tatay ng nambuli sa anak ko. At maganda ang naisip niya para hindi na lumaki ang gulo. At alam ko ang dahilan kung bakit nakipag-ayos na lang siya at hindi na siya nagreklamo. Hindi lang dahil sa dati kaming magkaklase. Hindi ko rin kasi masasabing may pinagsamahan kaming dalawa noong mga estudyante pa kami. Alam niyo ba kung bakit? Dating laging nabubuli si Mikey noon. Laging kawawa yan, lalong-lalo na kapag ginugulpi at pinagtitripan. At hindi ko na patatagalin pa. Ako ang nampubuli noon kay Mikey. Napakaliit nga naman talaga ng mundo. Nakalain mo yun? Nagkita ulit kami ng dati kong kaklase na binubuli ko noon. Hindi ko alam kung bakit pero nakaramdam ulit ako ng panggigigil kay Mikey. Daga ang tawag ko sa kanya noon dahil bukod pa sa Mikey ang pangalan niya, malaki ang ngipin niya kaya mukha talaga siyang daga. Kaya kinakawawa ko siya noon. At lalo pa akong natutuwa sa kanya dahil alam kong natatakot talaga siya sa akin. Kaya alam ko ang takbo ng utak ng mga nambubuli kay Kevin. Dahil tulad din nila, ako noon. May nararamdaman talaga akong kasiyahan noon sa sarili ko kapag alam kong nilalamangan ko at kinakayan-kayanan ko ang isang taong mas mahina pa sa akin. At dahil nakita ko ulit si Mikey, hindi ko alam kung bakit pero parang bumabalik na naman ang pagiging bully ko.
Taga! Hoy! Hey! Ano ka ba naman, Romel? Pwede ba? Huwag mo naman akong tawagin ng ganyan. Ang daming tao dito. Ano, kumusta? Yan ang gusto kong itawag sa'yo eh. May magagawa ka ba, ha? Ha? Ano ka ba? Nakikiusap lang naman ako. Baka pwede mo namang itigil mo na yung pagtawag sa akin ng ganyan. Matagal na tayong wala sa eskwelahan eh. O bakit? Sa tingin mo ba, ha? Nakakatakas ka sa akin, ha? Hindi, daga, ha? Wala akong pakialam kung hindi na tayo magkaklase, ha? Ikaw pa rin ang pinakapaborito kong, binubuli. Pero lang. Romel naman, ano bang dahilan kung bakit ka pa pumunta dito? Anak na, hindi ba pwedeng namimiss ko lang yung kaklase ko? Naman o, bakit ba ganyan ka sa akin, ha? Ano ba? Tungkol ba saan to? Tungkol ba sa mga anak natin? Siyempre. Pero, bago muna tayo pumasok sa usapan na yan. Dine muna tayo, ha? Ang tagal na natin hindi nakikita. Magkwentuhan muna tayo. Ano bang pag-uusapan natin? Ano ka ba? Nagtataka lang naman ako, ha? Akalain mo yon. Nagkaroon ka ng anak. Yung ganyang pagmumukha mo, may pumatol pala sa'yo. Parang awa mo na, Romel. Tama na. Nasan nga pala yung pumatol sa'yo, ha? Gusto ko lang makita para makausap ko. Hindi siya madalas pumunta dito sa karinderya ko. May iba siyang ginagawa eh. Ay, nako. Baka naman, kaya hindi pumupunta yung asawa mo rito dahil ikinakahiya na niya yung asawa niya. Matagal na sigurong nagising sa katotohanan yung asawa mo, ano? Pwede ba, Romel? Kung wala ka talagang sadya dito, mawalang galang na pwede ba lumayas ka na? Marami pa akong ginagawa dito eh. Loko to Mamalaki na sa akin, ha? Ano, ha? Porket ba may sarili ka ng negosyo, ha? Ha? Ano ko na? Malakas na yon, ha? Feeling mo malakas ka na. Hindi naman sa ganun. Hoy, wag mong ipinagmamalaki sa akin to karinderya mo, ha? Kapag ako napikon sa'yo, baka magsara to. Kaya nga umalis ka na eh. Sinisira mo negosyo ko eh. Ano? Ikaw na daga ka. Lumalabang ka na, ha? Uy! Grabe away! Bidyon mo yun. Ano, ha? Wala lang po ito. Sige lang po, kumain lang po kayo. Oo nga naman. Wala lang ito. Ano ba kayo? Nagbibiruan lang kami nitong Juan ko. Kaibigan, best friend ba? Magkakbay pa nga kami. Liko rito. Liko. Close nga kami nito eh. Di ba? Hoy, daga. Ha? Mukhang daga talaga to. Romel, nasasakal ako. Sorry naman. Pasensya ka na. Ayan. Ayaw mong inaakbayan ka eh. Ayun. Gusto kong pagsabihan mo yung anak mo, ha? Kapag ginalaw niya ulit ang anak ko, sisiguraduhin kong hindi na siya makakapasok. Sisirain ko ang buhay ng batang yan at hindi pa ako tapos sa'yo. Babalikan pa kita rito, ha? Bakis nga. Siyempre, hindi ko naman tototohanin ang mga sinabi ko kay Mikey tungkol sa gagawin ko sa anak niya. Panakot ko lang yun para talagang mapagsabihan niya ang anak niya at masiguro na hindi na ulit mabubuli si Kevin. At alam kong gagawin niya ang lahat, huwag ko lang siyang abusuhin. Pero hindi pa rin ako nakukontento. Nakukulangan pa ako at parang gusto ko na yatang wag nang matapos ang kasiyahang nararamdaman ko tuwing nakikita ko siyang kaawa-awa at walang laban sa akin. Maganda na ring maipakita ko sa anak ko na walang dahilan para matakot siya sa nambubuli sa kanya. Mas lalakas ang loob niya kapag nakita niyang ang mismong tatay ng nambubuli sa kanya ay nakakaramdam ng matinding takot sa akin. Papa, karinderya po ng tatay ni Mark to Oo nga. Ano pong ginagawa natin dito? Nagugutom ako eh. Pero bakit po dito? Pwede naman po tayong pumunta sa ibang kainan. Masarap daw ang pagkain dito. Saka may masarap na pagtripan dito. Ano po yun? Wala. Sabi ko, trip na trip ko yung mga pagkain rito. Saka yung si Mikey. Kaklase ko yan dati. Ganun po ba?
Kaya inaayos ko lang yung tungkol sa inyo ni Mark. Pinag-usapan lang namin yung, alam mo na, may pinagsamahan naman kami niyan. Sige pa. Upo na po tayo. Ay, hindi po ba tayo pipila para umorder ng pagkain? Hindi na kailangan. Dito ka muna. Ano bang order niyo ng anak mo? Paring Dag, Mikey. Bago muna ang lahat, gusto ko munang ipakilala sa iyo ang anak ko, ha? Hello po. Uy, sumagot ka naman, pare. Pinabati ka ng anak ko, Pasensya na. Mabuti naman, iho. Kumusta ba kayo ni Mark? Inaaway ka pa rin ba niya at ng mga kaibigan niya? Hindi na po. Mabuti naman kung ganun. Huwag ka mag-alala. Hindi na maulit yung nangyari. Salamat po Tama na yan. Nagugutom na kami. Mikey, bigyan mo nga kami ng pagkain dito. Yung fried chicken ba? Kami, dalawa kami ng anak ko, ha? Saka, extra rice sa akin, ha? Saka yung yung soft drinks. Sige. Sige, sandali lang. Papa, bibigyan lang tayo ng pagkain? Hindi na tayo magbabayad? Hindi na. Bakit? Ayaw mo pa ba? Hindi naman po, pero di ba dapat po magbayad tayo? Okay lang yan. Ito naman. May pinagsamahan naman kami ng tatay na kaklase mo. Ito na yung pagkain nyo. Ay, pare. Salamat, ha? Dalawa pa rin chicken. Sarap. Halika nga rito. Ano to? Bakit ang late-late naman ng manok? Romel, teka lang, nasasakal ako. Papa, ano po yung ginagawa ninyo? Anak, naglalambingan lang kami. Ha? Ganito katibay ang pagsasama naming dalawa. Papa, tama na po yan. Nasasakal na po siya Hindi yan. Ganyan lang talaga kami. Nagkakasayahan, di ba? Tingnan mo. Kokotongan ko pa to, ha? Di ba? Papa, hindi na po maganda yan. Okay lang yan. Ayoko na, Papa. Ayoko na makitang ginagawa niyo po yan sa ibang tao. Nambubuli rin kayo eh. Alis na nga ako. Kevin! Ano bang problema ng batang yon? Ikaw kasi, kasalanan mo to. Nagpapaawa ka pa dyan, binalot mo na nga yung pagkain namin. Isip ka talaga. Sira ka talaga ng araw Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nagustuhan ni Kevin ang nakita niya. Ang inaasahan ko sana lalo pa siyang matutuwa kapag nakita niyang ang mismong tatay ng kaklase niya ay madali lang natakot-takutin. Kilala ko si Kevin. Magtatampo lang siya ng ilang oras sa amin ng mama niya, pero pagkatapos noon ay siya pa mismo ang hihingi ng paumanhin sa amin. Pero mukhang nagkamali yata ako. Okay lang sana kung naging mabilis lang ang pagtampo niya, pero umabot na ng ilang araw na hindi na niya ako pinapansin. Ayoko nang ginaganyan ako ng anak ko, pero sa kung anumang dahilan, hindi ko siya magawang pagalitan. Parang gusto ko na ngang sabihin at humingi ng tulong sa asawa ko. Pero mukhang hindi ko na kailangan pang gawin yon. Pwede ba kitang makausap? Oo naman. Sige. Tungkol saan ba? Napapansin ko lang kasi, ilang araw na kayong hindi nag-uusap ni Kevin. Yun ba? Yaan mo lang yun. Hindi ko pwedeng hayaan na meron tayong problema dito sa bahay. Anong magagawa ko? Nag-iinerte ang anak mo. Ano ba kasi nangyari? Bakit biglang nagkagalit kayo ng anak natin? Ewan ko ba dyan? Bigla na lang akong iniwan ng basta-basta dun sa karinderya ng isang araw ba? Ano bang ginawa mo para magalit si Kevin ng ganun-ganun na lang? Hindi ko nga alam. Wala nga akong ginagawang masama. Wala raw. Nagmamaang-maangan pa po kayo. Hoy, huwag mo kaming ginagulat ng mama mo, ha? Bigla-bigla ka sumusulpot dyan. Kevin, ano ba nangyari? Huwag mong pansinin yan. Nag-aalboroto lang buwisit na yan Romel, wag ka nga magulo. Kinakausap ko yung anak mo eh. Mama, nambubuli yan si Papa. Bully yan eh. Ano? Binubuli po niya yung tatay ni Mark. Buli ka yan. Ikaw bata ka, ha? Hindi natigil yung bunganga mo. Kung ano-ano na lang sinasabi mo. Bakit? Totoo naman po ah. Kunyari lang po yan na inaakbayan niyo si Mang Mikey pero sinasakal niyo. Tapos kinukutungan niyo pa. Lukot to. Romel, ginawa mo yun? Abe, magpapaliwanag ako, ha?
Tapos po, inutusan pa po niya si Mang Mikey na bigyan kami ng pagkain sa karinderya. Tapos hindi daw po namin babayaran. Loko to. Ano? Hoy, Romel, ginawa mo yun? Abi, ginawa ko lang yun para makita ni Kevin na hindi niya dapat katakutan yung kaklase niya. Kasi yung mismong tatay na kaklase niya na yun, takot sa akin yun, ha? Ito naman, yun lang naman eh. Kahit na Romel, nagpapakita ka ng maling halimbawa kay Kevin eh. Hindi mo dapat ginawa yun. Nagagalit kasi ng bubuli sa anak mo pero nang dahil sa ginawa mo, lumalabas na wala ka rin pinagkaiba sa kanila. Paano kanya ipagmamalaki kung ganyan ang pagkatao mo? Sorry. Doon ko palang napagtanto na mukhang sumobra na nga ako sa ginawa ko kay Mikey. Kung kailan pa tumanda na ako, saka ko pa ibinalik ang dating pag-uugali ko na hindi maganda. At dahil sa mga nagawa ko, parang huli na ang lahat. Inuutusan ako ng asawa ko na humingi raw ako ng dispensa kay Mikey sa harap ng anak ko. Pero aaminin ko, hindi ko magagawa ang bagay na yon. Para sa akin, sapat na ang ginawa kong aminin at ipaliwanag sa mag-ina ko ang pagkakamali ko. Pero kahit kailan, hindi ko magagawang yumko sa isang taong alam na alam kong mas mahina pa sa akin. Oo na, alam kong wala ako sa lugar para magmatigas. Pero hindi ko pa rin matatanggap sa sarili ko na gawin ang bagay na yan. Kaya naman hanggang ngayon, hindi pa rin ako pinapansin ng anak ko. Sana mga idol, matulungan niyo ako sa problema ko. Nagpapasalamat, Romel. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.